Tara na't isulong ang bagong edukasyon. Candon City Division, tara na! Isang pagbati ng maligaya at masiglang araw, oras at panahon sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga masisigasig na magulang at taga-subaybay na mga bata. Malugod namin kayong inaanyayahan sa Tirad Pass Network DepEd Candon City Teleskwela, anlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako si Teacher Gemma, ang inyong guro sa Araling Panlipunan para sa ika-4 na baitang. Bago natin simulan ang aralin sa araw na ito, narito ang ilang paalala. Makinig at manood ng mabuti. Intindihin ang sinasabi ng guro. Maghanda ng papel at panulat na magagamit upang maitala ang mga mahalagang konsepto sa aralin at sa pagsagot ng pagsasanay. Ang pag-aaralan natin sa araw na ito ay tungkol sa ang kahalagahan ng matalinong pagpapasya sa pangangasiwa ng likas na yaman ng bansa. At para naman sa ating most essential learning competency para sa araling ito ay nasusuri ang kahalagahan ng pangangasiwa at pangangalaga sa mga likas na yaman ng bansa. At may layuning maiuugnay ang matalinong pangangasiwa ng likas na yaman sa pag-unlad ng bansa. Matukoy ang matalino at di matalinong pamamaraan sa pangangasiwa ng mga likas na yaman ng bansa. Narito ang mga patnubay na tanong para sa ating aralin. Ano-ano ang mga matatalinong pamamaraan ng pangangalaga at pangangasiwa ng bansa? Pangalawa, ano-ano naman ang mga di matatalinong pamamaraan ng pangangalaga at pangangasiwa ng bansa? Ating alamin ang mga matatalinong pamamaraan ng pangangasiwa sa mga likas na yaman ng bansa. Ang mga ito ay nakatutulong upang mapanatili at mapakinabangan pa sa mga susunod na salinlahi. Ilan sa mga maaaring gawin ay ang mga sumusunod. Una, gawin ang hagdang-hagdang pagtatanim upang mabawasan ang pagguho ng lupa. Pangalawa, magtanim ng mga puno sa mga bundok at maging sa mga bakanteng lote. Pangatlo, magtatag ng mga sentrong kanlungan para sa mababangis na hayop at mga ligaw na halaman. Pang-apat, gawin ang bio-intensive gardening o paggamit ng organikong paraan sa pagtatanim kahit sa maliit na espasyo o lupa lamang. Panlima, pagtatatag ng mga sentro o sanctuary para sa mga yamang tubig. Pang-anim, pagpapanatiling malinis ng lahat ng katubigan. Ang 3 R's o ang reduce, reuse at recycle ay makatutulong sa mga matalinong pangangasiwa ng mga likas na yaman ng bansa. Una, reduce, ang pagbabawas sa mga basura sa ating paligid. Ang paghihiwalay ng mga nabubulok at di nabubulok na basura ay makakatulong upang mabawasan ang mga ito at mapakinabangan pang muli. Pangalawa, reuse naman ang maaaring gawin sa mga bagay na patapon na, ngunit maaari pang magamit kung punihin, ibigay sa nangangailangan o ipagbili. Pangatlo, recycle naman ang pagbubuo ng mga bagong bagay mula sa mga lumang bagay. Tungkulin ng bawat Pilipino na pangalagaan ang mga likas na yaman ng bansa. Ang wastong paraan ng paggamit sa mga ito ay kapakinabangan din ng mga mamamayan. Ngunit ang maling paggamit sa mga ito ay maaaring humantong sa kanilang pagkasira, pagkawasak o tuluyang pagkawala.
Atin namang alamin ang mga di matalinong pamaraan ng pangangasiwa ng mga likas na yaman ng bansa. Una, pagsunog ng mga plastik. Pangalawa, pagtatapon ng basura sa mga ilog at dagat. Pangatlo, paggamit ng sobrang chemical sa pananim at sa lupa. Pang-apat, pagtatayo ng mga pabrika, gusali o pook alagaan malapit sa mga ilog o dagat. Panlima, pagputol ng mga puno. Pang-anim, paggamit ng dinamita sa pangingisda. Pampito, pagtagas ng langis sa dagat. Hangga't maaari ay iwasan ang mga gawaing magdudulot ng pagkasira ng ating paligid at kawalan ng susunod na salinlahi. Ang likas na yaman ay maaaring maubos at mawala kung hindi aalagaan at pagyayamanin. Huwag itong abusuhin, bagkos maging responsable tayo sa paggamit ng mga ito. Ang mga likas na yaman ng bansa ay napakikinabangan di lamang ng kasalukuyang henerasyon, kundi maging sa mga susunod pa. Ang mga paraan sa ating pangangasiwa sa mga yamang ito sa kasalukuyan ay magiging batay ng yamang tatamasahin ng susunod pang salinlahi. Dito na nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Atin namang subukin ang inyong natutunan sa pamamagitan ng pagsasanay. Handa na ba kayo? Ihanda na ang inyong panulat at papel sa pagsagot. Tukuyin ang bawat larawan. Isulat ang T kung ito'y nagpapakita ng matalinong paraan at M kung hindi. Una, ang tamang sagot ay T. Magaling. Pangalawa, ang tamang sagot ay M. Magaling. Pangatlo, ang tamang sagot ay M. Mahusay. Ikaapat, ang tamang sagot ay T. Mahusay. Ikalima, ang tamang sagot ay T. Mahusay. Narito pa ang isang gawaing inyong sasagutin. Isulat ang letrang W kung wasto ang sinasaad ng pangungusap at HW naman kung hindi wasto. Una, maraming basurang itinapon sa kanal, ilog, dagat at ibang bahagi ng katubigan. Ang tamang sagot ay HW. Magaling. Pangalawa, inihiwalay ni nanay ang mga basurang nabubulok at di nabubulok. Ang tamang sagot ay W. Magaling. Pangatlo, nagtanim si Kuya ng iba't ibang gulay sa bakanteng lote namin. Ang tamang sagot ay
W. Tama. Pang-apat, babaho ang paligid dahil may lalaki na gumagamit ng chemical sa kanyang pananim. Ang tamang sagot ay HW. Tama. Panlima, ang aming barangay kapitan ay tumawag ng isang pulong pagtitipon upang iparating ang programang Clean and Green Project. Ang tamang sagot ay W. Magaling. Pang-anim, ang tatlong R's ay isinasagawa ng mga bata upang makatutulong sa matalinong pangangasiwa ng mga likas na yaman ng bansa. Ang tamang sagot ay W. Magaling. Pampito, ang negosyante ay nagtayo ng pabrika malapit sa ilog at dagat. Ang tamang sagot ay HW. Magaling. Pangwalo, si Abby ay gumawa ng isang disenyong bulaklak mula sa lumang dyaryo. Ang tamang sagot ay W. Magaling. Pangsyam, si Mang Ambo ay nagputol ng mga puno nang hindi pinapalitan. Ang tamang sagot ay HW. Tama. Pangsampo, tinamnan ni Aliyah ng mga halamang ornamental ang mga latang wala ng lamang gatas. Ang tamang sagot ay W. Magaling. Ito naman ang para sa ating sanggunian sa ating aralin ngayon. Good job mga bata! Dito nagtatapos ang ating aralin para sa pangatlong linggo ng ikalawang markahan. Maraming salamat! Bye-bye!